Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo, tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ng mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? May pakialam si Jesus sa atin. Iniisip niya ang ating kapakanan, kaya patuloy siyang nangungusap sa bawat isa sa atin. Ang tanong, ano ang pumipigil sa atin na tanggapin ang pakikisangkot ni Jesus sa buhay natin? Minsan kasi, hindi tayo komportable sa turo ni Jesus at bitiwan ang mga bagay na hindi naman nakabubuti sa atin, o kaya ang presensya niya sa buhay natin hindi natin nagugustuhan. Kaya anong ginagawa natin? Sa Ebanghelyo, pinaaalis ng mga tao si Jesus sa buhay nila dahil ang pagpapalayas ni Jesus ng masamang espiritu ay nakasama sa kanilang hanap buhay. Sa halip na ang masamang espiritu ang kainisan nila, si Jesus pa na nag-alis ng makakasama sa kanilang kalagayan ang itinaboy nila. Piliin nawa natin na magbukas ng sarili kay Jesus. Hayaan natin siyang pakialaman ang buhay natin upang magawa natin ang tama at mabuti sa ating buhay. Sa anumang bagay o pangyayari, kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti.